Isa siya sa mga haligi ng komunidad, yung may-ari ng kapihan na laging natatanda ng pangalan, order, at gusto mo sa kape kahit di mo pa sabihin. Sa tahimik na bayan sa Connecticut, kung saan magkakakilala lahat, binuo niya ang buhay na puno ng init at koneksyon. Makikita sa mga larawan ang isang mapagmahal na ina at kilalang muka sa bayan. Tinawag siya para tumulong sa EMS. Meron silang 2 biktima doon. Ngayon, ang may-ari ng kafe ay konektado na sa isang trahedya. Patay na siya. At ang umano'y pumatay ay nasa kustodya na. At ilang buwan bago siya namatay, nagpadala siya ng babala, isang sigaw, para sa tulong na ngayon ay mas nakakakilabot pagbalik tanaw. Nasa kaso tayo na inilahad ng law and crime. Ako si Chris Stewart. Kerry Stetson. Mukhang isa siya sa mga taong nagpapasaya sa pamumuhay sa isang maliit na bayan. May-ari siya ng isang kaakit-akit na kapihan sa isang tahimik na bayan. Ang palakaibigang mukhang sasalubong sa'yo, laging may magandang bagay para sa'yo kahit anong araw. Si Kerry ang may-ari ng Railway Cafe sa Winsted, Connecticut. Bukas ito para sa almusal at tanghalian sa isang tipikal na bayan ng New England na nasa paanan ng Berkshire Mountains. Populasyon, nasa 7,700 lang. Sa Railway Cafe, makikita mo hindi lang si Kerry kundi pati ang asawa niyang si Leon sa ilang panahon. Naroon siya noong Marso 7 ng nakaraang taon sa Facebook page ng cafe na may caption, Friday Specials. Daan kayo at bati ng happy birthday ang malaking mama. Narito siya noong 2022 natatawa, habang tinikman ng ilan sa mga sopa sa menu na may hashtag na Silver Fox. Sa bahay, tila pinalaki ni Carrie at Leon ang 3 anak nila. Kasama niyang pamilya sa larawan ng pagtatapos ng kanilang anak. Isang nakaka-proud na sandali. Kapag tininan mo ang larawang ito, mukhang maayos ang pamilyang ito. Ngunit sa likod ng mga eksena at ng mga ngiti sa social media at pagtikim ng pagkain, marami ring nakakatakot na nangyayari sa pamilyang ito nitong mga buwan. Meron tayong mga record ng korte na nagpapakita na si Leon ay di umano'y nagkaroon ng problema sa crack cocaine. Yung police report natin ay maraming bahaging tinakpan. Pero may saksi raw na nagsabi sa pulis na matagal na ang gulo sa pagitan ni Leon at Kerry. At ang kaguluhang yon ay di umano'y dulot ng paggamit ng droga at pagtataksil. Sinabi rin ng saksi na ito at quote, palagi raw niyang nararamdaman na ang papatay kay. Ang sitwasyon sa pagitan ni Leon at Kerry ay tila lumala ng husto. Kaya nitong Abril ng taong ito, nagpunta si Kerry sa pulis. Nakakuha si Kerry ng protective order laban kay Leon noong Abril. Hilagbawalan siyang makipag-ugnayan kay Kerry at lumapit sa bahay nito. Ayon sa mga record ng korte, noong Abril 15, inaresto si Leon dahil sa mga kasong disorderly conduct, paglabag sa protective order, at criminal mischief in the second degree. Binigyan siya ng piyansang $1,000 at nagbayad siya ng 7%. Ibig sabihin, naglabas siya ng $70 para makalabas ng kulungan. Nananatiling nakabinbin ang kasong yon sa online na record ng Korte ng Connecticut. Ayon sa ulat ng pag-aresto, sinabi ng saksi na inatake ni Leon ang isang taong itinago ang pangalan habang siya'y umano'y nasa impluensya ng crack cocaine. Si Kerry ay may protection order at nagpatuloy sa pamumuhay at pagpapatakbo ng Railway Cafe. Wala pang isang buwan nang lumipas, nagpost ang Railway Cafe ng larawan ni Kerry. Nasa kanya pa rin ang magandang ngiti. Kahit kararanaan lang niya ng di umano, yung napaka-traumatikong pananakit ng asawa niya. Sa larawan, mukhang masaya siya habang ipinagdiriwang ang araw ng mga ina kasama ang mga anak niya. Mapapansin mo habang tinitinan ng larawang pampamilya na ito na may nawawala kumpara sa mga lumang larawan ng pamilya na meron tayo mula sa mga nakaraang taon. Siyempre, ang tinutukoy natin ay si Leon Stetson. Ngayon, nakakalungkot mang isipin, pero nakita na natin sa maraming kaso na ang mga protection order, bagamat nagbibigay ng legal na protection, madalas ay nagiging isang piraso na lang ng papel kapag pinakakailangan ito. Pumunta siya sa ambulansya, Northwest Medic 3. Makipagkita sa pulisya. 2 tao ang nakahandusay. 2 pinaghihinalaang aresto, wala pa akong naharap. 2 tao ang nakahandusay. Pinaniniwala ang may aresto. Ang tugon na yan. Iyan ang tawag na ipinadala sa mga emergency responder para magmadaling pumunta sa bahay ni Kerry noong Hunyo, 8 ng 41 ng gabi. Sige mga pare, sandali lang. Mahirap na nga magpatakbo ng negosyo.
Pero bakit mo papahihirapan ang sarili mo kung mano-mano mo pa itong ginagawa o umaasa ka sa napakaraming app na hindi naman nagkakaintindihan? Diyan papasok ang sponsor natin, Odoo. Ang Odoo ay isang all-in-one na business management platform na may kumpletong set ng integrated apps na tuloy-tuloy na nag-uugnay sa lahat ng operasyon mo mula sa sales at accounting hanggang sa manufacturing at pati shipping. Otomatikong nakakagawa ang Odoo ng professional at magagandang sales orders, invoices at vendor bills. Kaya nitong otomatikong magtalaga ng sales teams, magpadala ng email update sa bawat sales stage, at gumamit ng AI para gumawa ng ulat na tutulong sa pagdedesisyon mo. Sa manufacturing, naisync ng app ang inventaryo sa real-time production at update sa pagbili para hindi maubusan ng stock. Sa accounting, otomatiko na ito. Kayang gawin ng Odoo ang invoices, subaybayan ng gastos at buo din ng datos gamit ang AI. Kaya nakakatipid ka ng daan-daang oras. Pinakamaganda, pwede mong piliin ang apps na gusto mo at gumawa ng sariling workflow. Kaya akma ito sa negosyo mo. Iangat ang negosyo mo gamit ang libreng konsultasyon sa Odoo na eksperto sa odoo.com/odoo.com/OTC. Kinabukasan, ayon sa WTNH, krimen pa rin ang lugar at may tip habang inimbestigahan ng pulis. At nang pumasok sila sa bahay, natuklasan nilang may dugo sa loob. Ayon sa hepe ng pulisya, tinangkang kontakin ng kamag-anak si Kerry. Pero nang walang sagot matapos ang ilang oras, pinuntahan nila ang bahay. Pumasok sila sa bahay at napansin ang bakas ng dugo mula banyo hanggang kwarto. Lumabas sila agad at tumawag ng pulis. 6 na 2, mabilis na tugon. Isang pasyente pa rin ang naiulat na maagang humihina. Ngayon, ayon sa mga pulis, pumasok sila sa bahay at nakita nilang may dugo sa lababo ng banyo sa itaas. Pagpasok nila sa kwarto, may natuklasan silang nakakatakot. Pero tinanggal sa hawak nating ulat ng pulis ang eksaktong paglalarawan. Pero ayon sa pulis, hindi na humihinga si Kerry. Ilang beses siyang sinaksak sa leeg at katawan. Nasa loob din ng bahay si Leon at may mga sugat din siya. Ayon sa pulis, nawawalan siya ng malay, kaya agad siyang isinakay sa helicopter at dinala sa ospital sa Hartford na critical ang lagay dahil sa saksak. Kinabukasan, sabi ng pulis, naabisuan silang buhay at gising na si Leon. Ito ang mugshot niya ayon sa Connecticut State Police mula sa kama niya sa ospital. Sinabihan ng pulis na bago pa sila dumating sa ospital, si Leon ay umano'y nagsusulat na ng kanyang kumpisal. Sa ngayon, wala pang detalye mula sa pulisya ukol sa pahayag ni Leon, pero sinabi niyang tinangkang magpakamatay matapos umanong patayin si Kerry. Sa kanilang investigasyon, sinabi ng pulisya na walang palatandaan ng puwersang pagpasok sa bahay ni Kerry. Sinabi rin ng pulisya na natagpuan nila ang sasakyan ni Leon hindi kalayuan sa bahay. Sinuri ng pulisya ang mga surveillance camera at nabuo nila ang timeline ng di umano'y nangyari. Sabi nila dumating ang sasakyan ni Leon sa lugar bago mag-alas 2 ng hapon noon. Hindi natagpuan ang kanilang mga katawan hanggang alas 9:41 ng gabi. Ayon sa ulat, nag-post si Leon ng ilang nakakabahalang mensahe sa social media sa mga araw at maging ilang minuto bago ang di umano'y nangyari sa loob ng bahay ni Kerry. Tinakpan ng pulisya ang parteng ito ng police report na nakuha namin. Ngunit tila may isang mahalagang mensahe siyang ipinadala sa isang tao sa Facebook bago siya dumating sa bahay ni Kerry bandang alas 1:50 yudos ng hapon nung araw na yon. At nung araw bago yon, sinabi ng isang saksi na nag-post siya ng nakakabahalalang mensahe sa Facebook. Ngunit hindi natin alam kung ano mismo ang sinabi niya sa post na yon. Ngayon, tungkol naman sa sandatang ginamit sa pagpatay, lumalabas na sinabi ni Leon sa pulisya na hindi niya ito dinala papunta sa bahay ni Kerry. Ngunit maaring gumamit siya ng isang bagay na ginagamit ni Kerry para sa paggawa ng sining. Si Leon at Kerry ay may 3 anak, based sa nakikita natin sa social media. At mukhang ito ang ipinost ng isa sa kanila. Hindi mo alam ang pinagdadaanan ng isang pamilya ngayon. Itong 3 anak na ito, grabe ang pinagdadaanan nila ngayon. Patay na ang kanilang ina at ngayon ay nahaharap sa mabibigat na kaso ang kanilang ama. Mukhang may 3 anak ang pamilya. Ito ang ipinost ng isa sa kanila sa social media matapos maaresto si Leon. Noong Hunyo 8 nawala sa amin ng aking mga kapatid at pamilya. Ang lahat ng mahalaga at minahal namin. Lahat ay biglang kinuha ng aming ama ng walang awa. Nawala sa amin ang aming matalik na kaibigan, ang aming liwanag, ang aming init, ang aming ligtas na lugar, ang aming tahanan, ang aming boss, ang aming mentor,
At ang sarili naming Martha Stewart. Siya ang humubog sa buhay ko para maging kung ano ito ngayon. Hindi siya tumitigil magtrabaho para gawing espesyal ang bawat araw ng mga nakakasalamuhan niya. Marunong siyang iparamdam sa iba na sila'y minamahal, pinatanggap, at inalagaan anuman ang kanilang pagkatao. Natatak siya sa bawat bahagi ng buhay ko at alaala kong iniingatan. Hindi ko mailarawan ang pagkawala niya, pero balang araw, hahanapin ko ang tamang salita. Wala nang ibang tao na katulad ng nanay ko. Hindi ako magmamahal ng iba tulad ng pagmamahal ko sa nanay ko. Mamimiss ko ang nanay ko at ang kanyang ngiti habang buhay. Ginagamit ang Instagram para ipakita lang ang nais mong ipakita sa iba. Sariwa pa ito, at ito na ang ating realidad. Hindi laging halata ang karasang domestiko sa labas. Minsan, yung pinaka nasa panganib pa ang nagpapanggap na ayos lang sila. Minsan, yung mga pinakamasasamang tao ay magaling umarte. Kaya akala mo, hindi nila kayang kunin ang mahalagang bagay sa sarili nilang anak. Kinasuhan si Leon Stetson ng pagpatay, panloloob, at paglabag sa protective order. Nakalikom na ang GoFundMe para sa mga anak ni Kerry ng halos $100,000. Tungkol naman sa kanyang restauran, ang lugar kung saan pinaramdam ni Kerry ang pagmamahal sa napakaraming tao at kung saan niya nakikilala ang mga dumadaan sa Northwestern Connecticut na may ngiti, ang Railway Cafe. Ipinost sa Facebook, "Salamat sa pagmamahal, suporta at kabaitan na ibinigay sa aming pamilya nitong mga nakaraang araw." Tigit pa ito sa kayang ipahayag ng mga salita para sa amin. Gusto rin naming linawin ang ilang maling impormasyon na nakita namin. Hindi magsasara ng tuluyan ang Railway Cafe. Ang cafe na ito ang passion ni nanay at mahalagang bahagi ng aming pamilya sa loob ng maraming taon. Habang nag-aanda kami sa mga susunod na araw, plano naming muling magbukas at ituloy ang paglilingkod sa komunidad na mahal ni nanay. Salamat sa suporta at pagtulong magparangal sa kanyang alaala. Hangad namin na magkita muli tayo sa lalong madaling panahon. Bago tayo magsimula at talakayin ang kaso at posibleng kahinatnan, gusto ko lang ipaalala na kung ikaw o may kakilala kang nangangailangan ng tulong, makipag-ugnayan sa hotline para sa karahasan sa tahanan. Ang numero ay 1-800-700-999 SAFE na katumbas ng 7,233. Maaari ka ring mag-text ng START sa 88788. Ito ay available 24 na oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo. Tuklasin pa natin ang kasong ito kasama si Sonny Slaughter, isang tagapagsanay sa pagpapatupad ng batas at jury consultant. Laging maganda na nandito ka sa law and crime, alam mo yon, lalo na sa pag-unawa sa mga ganitong uri ng kaso. At nakakalungkot, nakita na natin ang mga kaso ng karahasan sa tahanan na ganito, kung saan mukhang ginawa ng biktima ang lahat ng tama based sa dapat gawin. Hindi ko alam ang tamang gawin sa ganitong kaso, pero kumuha siya ng protective order, pero umano'y nangyari pa rin ito. Nabasa mo rin ang police report. Ano ang pinaka napansin mo rito? Na ginawa niya ang lahat ng dapat niyang gawin. At alam mo na pag-uusapan natin sa likod ng kamera na ang domestic violence ay hindi palaging tuloy-tuloy na krisis, kundi kadalasan ay nangyayari lang sa ilang sitwasyon. Sa tingin ko, mali ang iniisip ng iba na ang domestic violence ay palaging nangyayari at wala nang magagandang panahon. Pero ito ay mga situasyonal na sandali at mga pagkakataon kung saan ang galit, matinding pagkadismaya at put ang nagiging dahilan ng ganitong uri ng karumal-dumal na pagpatay. Pero sa kasong ito, si Kerry Stetson na siyang biktima sa kasong ito ay naramdaman niya ito. Alam niyang may mali. Alam niya, hindi ko alam kung ilang taon na ganito ang relasyon nila, pero alam niya kailangan niyang magtala ng mga ebidensya at gumawa ng pagbabago para mailigtas ang sarili niya. Sinunod niya lahat ng utos naming gawin ng mga tao. May proseso na dapat sundan ng mga biktima para sa kanilang kaligtasan ayon sa pulis na bibigay serbisyo at korte dahil pinakadelikado ang pag-alis. Sinunod niya lahat yon. At ang tumatak talaga sa akin ay sadyang pinatay pa rin niya ito tulad ng inamin niya. Oo, ginawa niya at ayon sa pulisya, pumunta lang siya sa bahay nito. Iniisip ko siya ng ganito at na yun parang pinararangalan na siya ng mga tao at ang kanyang alaala. At siya ang may-ari ng cafe na ito at alam mo, sa isang magandang maliit na bayan sa Connecticut. At alam mo,
Isa talaga siyang mahalagang bahagi ng komunidad. Sa tingin ko, bahagi nito ay nakuha niya ang protective order. Pero kasabay nito, ano ang dapat gawin ng biktima ng domestic violence? Dahil sa propesyon niya dito, isa siyang pampublikong personalidad. Kaya alam ng tao ang mga lakad niya. Alam ng asawa niya kung saan siya pupunta at kung saan siya nagtatrabaho. Dahil siya, mukhang palagi siyang naroon sa restaurant na yon sa loob ng ilang panahon. Alam niya kung saan siya nakatira. Oo, alam mo, at mukhang mag-isa siyang nakatira. At parang tinitinan mo ito at parang ano pa bang magagawa ng isang tulad ni Kerry Stetson kapag nasa ganitong sitwasyon ka? Alam mo, palagi kong sinasabi at dati rin akong namuno sa isang organisasyon laban sa karahasan sa tahanan. Dati rin akong state coordinator para sa Alabama Silent Witness Initiative. At ang sinasabi mo sa mga tao ay maghanda sila ng safety plan. At nagpunta na ako sa ospital para makausap ang mga taong nasa ER at tinawagan ako ng mga doktor at nurse. Pwede ka bang pumunta at makipag-usap? Nagkaroon ako ng ibang uri ng pag-uusap bilang individual, hindi tulad ng ginagawa ng mga organisasyon. Habil personal akong nakikipag-usap at hindi ko sinasabihan agad na lumisan at kunin ang kanilang gamit o anak. Kadalasan, kailangang magplano at mag-ingat ang mga tao kapag nagdedesisyon umalis. Kaya ang una ko sanang gagawin ay sabihin sa kanya na gawin lahat ng mga bagay na malamang ay ginawa na rin niya. Tulad ng pagsabi sa mga taong malapit sa kanya na ginawa naman niya dahil mukhang iyon ay isang bagay na napansin ng mga tao na alam nilang natatakot siya at nakumuha siya ng protective order. Pero ginawa na niya lahat yon. At gaya ng sinabi mo, may sarili siyang negosyo. Kaya hindi ito basta-basta babae lang. Palagi nating tandaan, babae man o sinumang tao, na ang tinutukoy ko ay biktima. Hindi ito isang taong biktima na pupunta lang sa isang shelter. Sige, madalas nating akalain na mas ligtas sila kapag pumunta sa shelter at kumuha ng serbisyo, pero hindi laging ganoon. Isa siyang ina, anak, at may-ari ng negosyo. Kaya hindi niya basta-basta pabayaan ang negosyo niya at hindi na balikan. Ginawa niya lahat ng kailangan, kinuha ang order at sigurado akong naging maingat siya sa bawat hakbang. Pero kapag may mandaragit ka, at ito ang masasabi ko, si Stetson ay isang mandaragit. Na determinado siyang guluhin, sundan, at sa huli ay sadyang patayin siya. So palagay ko. Kahit anong pag-iingat ang gawin mo sa mundo, kung ganoon katindi ang determinasyon ng isang tao, wala ka pa rin magagawa. Kung hindi mo sila nakikita na dumarating na may takot o galit at pumunta siya sa bahay niya, kaya alam niya kung nasaan siya. Hindi mo agad masasabi, baka binuksan niya lang ang pinto nang di alam na siya pala yon. Maaaring nakapasok na siya. Sinasabi kong lalaki siya, pero may iba ring gumagawa nito. Mahirap lang talagang isipin kung ano pa ang pwede nating gawin para maprotektahan ang mga tao kapag ginawa na nila ang lahat ng kaya nilang gawin. Ang Railway Cafe ay nasa bayan. Mga tao, iyon ang pangalan ng negosyo niya ng kanyang cafe. Tinawag itong Railway Cafe. Isa itong maganda at maliit na komunidad. Kilala, mahal ng lahat, at matatag na naitatag. At hindi pa rin siya naging ligtas. May mga tao pa nga at sigurado akong alam mo ito at hindi ko alam kung napag-usapan na natin ito na pinatay mismo sa korte. Oo, meron na. At alam mo, may mga kaso na nagkakaroon ng gulo sa parking lot ng korte. Nung unang bahagi ng taon sa Indianapolis, may kasong nauwi sa pagpatay ng isang babae. Sa tingin ko, isang araw bago yon, nag-away sila ng asawa niya, yung sinasabing pumatay sa kanya, sa parking lot ng korte. Marami talagang ganitong insidente. Parang napapansin lang natin kapag huli na. Paano nangyari ito? Bakit hindi pa mas marami ang ginawa para protektahan sila? At may isang linya na inilagay ng anak ni Kerry Stetson sa social media na sa tingin ko ay talagang sumasalamin sa karamihan ng mga kasong ito na sa kasamaang palad, alam mo, pinag-uusapan natin. Sabi niya, ginagamit ang Instagram para ipakita lang ang gusto mo. Pero ito ang hubad na katotohanan.
At ito na ang realidad namin ngayon. Hindi laging kita ang karahasang domestiko mula sa labas. Minsan, yung mga taong pinakanasa panganib pang pilit, nagpapakitang ayos lang ang lahat. Minsan, yung mga pinakaproblemadong taong kilala mo ay magaling magkunwari. Kaya naniniwala kang di nila kayang agawin sa sarili nilang mga anak ang isang taong napakahalaga sa kanila. Kapag tiningnan mo si Leon Stetson sa Facebook, nakangiti siya, uminom ng margarita, at natitikman ng mga sopas. Nakaupo ka lang doon, sinasabi mong may graduation pictures. At alam naman natin, panlabas lang talaga ang social media. Ang dami talagang issue sa kasong ito. Kahit may red flags na sinasabing addict siya sa crack cocaine, at may panloloko raw sa relasyon nun pa. Parang pakiramdam pa rin na walang sinuman ang makakapag-akala na mangyayari talaga ito. Tama. Hindi ko alam kung may palatandaan tayo. Alam mo, nung nag-post ako tungkol sa kanya dito at sa palabas mo, may nagsabi na pwede sana siyang bigyan ng ankle monitor. Ang ankle monitor sana ang magsasabing nasa isang lokasyon siya. Pero ang pag-verify ng lokasyon at ang pagpapadala ng mga pulis sa lugar sa tamang oras ay hindi palading katumbas ng pagpigil sa mandaragit na gawin ang gusto nilang gawin. At ang mga salita ng mga anak na babae ni Carrie ay napakalalim dahil naroon ang totoo at realidad. Tulad na sabi mo, sa social media, nakikita ng tao ang gusto nilang makita. At itong tao na itong mamamatay tao, di umanay mamamatay tao, si Leon Stetson, pinatay niya ang kanyang asawa na kilalang kilala. Kaya ginawa niya ito at pagkatapos ay inamin niya, alam niyang hindi siya makakatakas dito. At ipinapakita nito ang antas ng determinasyon na meron siya, ang kawalan niya ng pakialam, hindi lang kay Carrie, kundi pati na rin sa sarili niya, sa kanyang anak. Hindi mahalaga ang alinman doon. At ano ang magagawa natin? Maari nating patuloy na sabihan ang mga individual, mga biktima at mga nakaligtas na sundin ang proseso, gawin lahat ng kailangan nila para manatiling ligtas at umasa na hindi ito mangyari. Ngunit mauulit ito sa kasamaang palad. Babalik at babalik tayo rito dahil walang perpektong paraan para matukoy kung kailan at paano gagawin ng isang tao tulad niya ang huling hakbang. Maiisip mo rin yung tungkol sa ankle monitor. Naalala ko yung kaso ni Lee Gilly na inakusahan ng pagpatay sa asawa niya sa Houston. Nakalaya siya sa piyansa, naka-ankle monitor, pero pinutol niya ito. Nalaman lang nila sa Lunes na ginawa na niya yun at nasa Italia na siya matapos tumakas patawid ng Atlantiko. Madaming kaso na yung ankle monitor, hindi rin talaga nakakatulong hanggang matapos ang lahat. Parang lagi na lang na ang protective order ay walang bisa kung talagang pursigido ang isang pinaghihinala ang mamamatay tao na gawin ang inaakusang ginawa ni Leon Stetson. Noong Abril, inakusahan siya ng pananakit kay Carrie Stetson kaya inilabas ang protective order. May mga kasong kinahaharap pa rin siya kaugnay nito. Ang piyansa niya ay $1,000 at nagbayad siya ng 7% nito. Kaya't $70 lang binayaran niya at nakalaya na siya. Isa ito sa mga bagay na kung totoo lahat, siguradong hindi na siya makakalaya gaya ng sa pagpatay. Paano mo nakikita sa bawat estado kung saan ka nagtatrabaho? Ang piyansa, alam ko, bahagi ito ng reforma sa criminal justice. At sa maraming kaso, may mga kwento tungkol sa piyansa at kung paano ito maaring maging hindi patas sa mga taong inakusahan ng krimen. Sa tingin ko, sa kasong ito, titingnan mo si Leon Stetson at parang, bakit piniyagan ng taong ito na makalaya? Eksakto. $70 lang matapos daw niyang sakta ng babae. Madalas din nating makita ang ganitong kaso na parang walang silbi ang protective order. At yung $70 na yon ay hindi pa nga yung 10% na kadalasang hinihingi dahil karaniwan 10% ng kabuuang piyansa ng tao ang kailangan. Sa tingin ko, napakarami sa mga kasong may kinalaman sa domestic violence. Hindi ko talaga iniisip na dapat may piyansa o kahit na anong uri ng piyansa. Sa marami sa mga kasong ito, alam natin na sinadya at matindi talaga ang ginawa. Na ang mga tao, nakakapagpiyansa sila, nakakalabas at nabubuhay ng malaya hanggang sa magkaroon ng kaso sa korte at hindi nila nararanasan agad ang tunay na mga konsekwensya. Ang mga ankle monitor, masyado na nating madalas makita kung paano natatanggal ang mga ito
O mas malala pa sa tingin ko ay yung alam nating dalawa kung ano talaga ang nangyayari. Yang ankle monitor ay natatanggal o walang nakakaalam na wala na pala yung tao kasi walang nagmo-monitor na kumpanya para sa ankle monitor at parang andyan lang sila, gumagawa ng kahit ano at babalik na lang bigla. Ibig ko sabihin, hindi ko talaga alam kung may tunay tayong mga solusyon. At lalo na sa kasong ito, ang tanong ay, paano niya nagawa iyon? At sigurado akong hindi ito ang unang beses na sinaktan niya siya. Ito ang unang beses na puno na siya. Madalas, ganyan talaga nangyayari. Hindi naman kadalasan yung unang pananakit ang dahilan para kumuha ng protective order, kundi yung huling insidente na napuno na sila at nagsabing tama na, hindi ko na ito titiisin. Kung ito ang una, gusto nilang ito na rin ang huli. Namatay lang siya ng walang saysay. Oo, namatay siya. Kung titingnan mo ang mga paratang ngayon, makikita mong maraming binura o tinakpan sa police report. Kaya maraming literal na blanco. Literal na mga puwang na kailangan nating punan habang binabasa mo ito. Tumatak sa akin, sabi ng pulis. Walang palatandaan ng sapilitang pasok. Kaya may isip mong baka bukas ang pinto o siya mismo ang pumasok. Nangyari ito 2:00 ng hapon. Dumating siya sa kapitbahayan ni Kerry Stetson. At pagkatapos noon, based sa ulat ng pulis, lumalabas na sinabi niyang gumamit siya ng isang uri ng gamit na ginagamit ni Kerry Stetson sa paggawa ng sining. Kaya siguro, hindi naman siya nagdala ng sandata. Pero paano ba nakaapekto yon? Alam mo naman, at kung umamin din siya dito, gaano pa ba kahalaga yon sa puntong ito? Kasi makukulong na siya habang buhay. Oo, alam ko, nasa 70 na rin siya. Tuloy-tuloy lang, sa dami ng ganitong kaso, nakikita natin ang mga dating babala kahit adik siya sa droga. Alam mo, ang Connecticut ay hindi estado na may parusang kamatayan. At hindi naman ito debate tungkol sa parusang kamatayan. Mapapaisip ka, ano ang susunod sa legal na proseso? Alam na natin ang posibleng kalabasan. Isinasaalang-alang na inamin na niya ang di umani ginawa niya kay Kerry Stetson. Pakiramdam ko lang, hindi natin masyadong sineseryoso ang mga ganitong bagay. O kaya naman ang ilang korte ay hindi rin ito gananong sineseryoso. Dati akong miyembro ng United States Human Rights Network. Naniniwala talaga ako sa wastong proseso at sa pagtiyak na kahit ang mga taong hindi pa nahahatulan ay may mga karapatan din. May mga karapatang konstitusyonal sila at kailangan nating maintindihan yon. Sa ilang kaso, hindi ko sinasabing baliwalain ang kanilang mga karapatang konstitusyonal. Ngunit kailangan nating ibang hakbang para matiyak na hindi nila magawa ang krimeng ginawa niya. Ngayon, mas matanda siya kaysa sa kanya. Siguro mga 10 o 12 taon ang agwat nila. Oo, narinig ko na pero hindi ako sigurado. Kaya, ano bang mawawala sa kanya? Nasa droga siya, di umano. Nasa droga siya. Naglabas siya ng protection order. Tiyak na sinabi niya sa mga tao sa restaurant at paligid na hindi siya pwedeng pumunta, kaya umuwi siya. Ngayon, di natin alam dahil maraming bahagi ng police report ang tinakpan. Kumato ba siya sa pinto? Pinapasok ba siya ng di alam ng babae? O gaya ng sabi mo, iniwan ba niyang bukas ang pinto? Hindi ko inasahan na iiwan niyang bukas ang pinto, pero baka kumatok siya. Hindi niya naisip kung sino yon. Iniisip niya na hindi naman siguro pupunta sa bahay. At ito ay sa gitna ng araw at pinatay niya siya. Kailangan pa rin sundin ang proseso. Kailangan pa rin natin tiyakin na alam ng mga tao na kailangan nilang manatiling ligtas. Pero kailangan pang mag-ingat lalo sa ganitong kaso. Oo, alam mo, sa sinabi mo, malamang napag-uusapan ulit natin ang ganitong kaso. Totoo, nakikita ko rin sa mga komento. At madalas kapag tinitingnan ko ang mga kwentong ganito, nararamdaman ko rin na parang minsan mas pinoprotektahan pa ng korte ang taong inaakusahan kaysa sa mismong biktima. Alam ko rin na may mga abogado ng depensa na pwede nating makausap na tututol dyan. Pero tingin ko, isa ito sa mga kasong mapapaisip ka. Sobrang sama talaga ng kasong yon mula Connecticut. Sunny Slaughter, tagapagsanay sa pagpapatupad ng batas, consultant ng hurado. Laging masarap kang makasama sa Law and Crime. Salamat sa pagsama sa amin. Maraming salamat sa pag-imbita sa akin. Iyan na po ang pagtatapos ng kaso na inilahad ng Law and Crime.
Mag-subscribe po kayo sa amin sa YouTube at Spotify. At ngayon ay napapanood na rin kami sa Peacock. Ako po si Chris Stewart. Hanggang sa muli.